sa GCash. O yan, maliwanag na kilalang kilala kita. Kaya kahit anong panunuya ang sabihin mo, alam ko, may nag-feed sa'yo. Hindi naman ang layunin mo ay para paliwanagan ng ating mga kababayan, kundi palabuin lahat, ang lahat ng aking pilit na liwanagin. China, ng mga ng mga trolls at ng iba pa, para yung kanilang narratives ay ipakalat sa ating bansa. Siguro nga, ganun ang kanyang layunin, Nelson, pero mukhang meron siyang nakalimutan bago niya naipas siya na imungkahi ito. Kasi sinasabi nga na kailangan ma-revise yung ating Foreign Agent Registration Act. Oo, 1970 rin pa pala ito. Para matrack natin ang mga Pilipinos na binabayaran ng China. No? Sabi pa niya, because if you're a foreign agent, you're working for China. Okay. The whole country will know that you're speaking for China, that you're being paid. Ayan. Kaya lang nakalimutan niya, o baka alam naman niya, o nakalimutan niya sandali, na yung anak niya ay nagtuturo sa University of International Business and Economics doon sa Beijing University. Congratulations, Notre Dame. Ayun. At inuulit ko, ikaw si PMQ. PMQ ng GCash. Ikaw ay naglingkod sa GCash. O yan ha, sinasabi ko na sa'yo. Nakita mo, 3 minuto ang sinayang ko sa aking trabaho para lang makilala kita. At ikinagagalak kitang makilala. PMQ. Ayun. Hindi ko tayo kulang ang oras natin ngayon, ha? Sinasabi ko na sa inyo. Sen, merong kasing isang social media page na nag-publish ng mga congratulatory messages sa inyo eh. Pero mukhang ito kung tawagin yata ay parang nangungutya ata. May tawag dito, nakalimutan ko lang no? Ito pong isa. Congratulations! Kasi hindi mo alam na ang backyard squatting analogy ni Justice Antonio Carpio ay sovereignty framing. Sovereignty framing daw po, hindi banter. Ang punto niya ay simple. Kapag inangkin ng kapitbahay ang bakuran mo at ayaw umalis, hindi yun kaibigan. Occupation behavior yun. Ang issue ay soberenya at karapatan, hindi pakikisama. Sen. Tingnan mo lang yun. Yung palang justice na yun ang kanyang basihan. Anong soberenya ang pinag-uusapan natin? Yung land territory o yung maritime rights? Doon lang sila yung malabo Pero alam mo, sa dami ng kanyang congratulations, ako naisip ko, wag na lang nating patusin kasi puro panunuya lang at pangungutya. Pero gusto ko rin siyang i-congratulate, Nelson. Dahil sa dami ng congratulations niya, napag-isipan kong magwaldas ng 3 minuto para lamang kilalanin ko kung sino siya. Nagtatago siya sa pangalang Notre Dame. Pero ang kanyang parang ginagamit na parang mapagsino siya ay PM. O kaya siguro kung nakikinig si PM, kinumpleto na kita PM, ikaw talaga ay PMQ. Ayan. Para malaman niya na kilalang kilala ko na siya. Okay. Congratulations PMQ. Alam ko din na ikaw ay naglingkod sa o nagtrabaho sa GCash. O yan, maliwanag na kilalang kilala kita. Kaya kahit anong panunuya ang sabihin mo, alam ko, may nag-feed sa'yo. Hindi naman ang layunin mo ay para paliwanagan ng ating mga kababayan, kundi palabuin lahat, ang lahat ng aking pilit na liwanagin. Ayan. Yun na lang. Congratulations, PMQ. ang haba ng ipinost dito halos akala niya PM lang siya. Hindi. So, kinukongratulate kita. Isip-isipin mo sa dami ng ginagawa ko, napagtyagaan kitang kilalanin. Ikaw si PMQ. O yan. Maliwanag yan. Ganun ba? O sa bagay, dito ay pag binasa mo nga naman itong post na ito,
Walang kinalaman doon sa pinag-uusapan. Pinalalabo lang talaga eh. At saka yung, balikan lang natin siguro yung backyard squatting. Mahirap kasi i-compare ito sen dun sa, kasi pagka squatting, backyard, ay lupa yun eh. Magkaiba talaga. Lupa eh. Hindi mo makukumpara eh. No? Wala namang backyard na tubig eh. Oh, Ang pinag-uusapan lang dito tubig eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, nag-umpisa tayo sa UNCLOS. Maritime rights. Kung ibang katawagan niya, sovereign rights. Iba yung territory. Sovereignty. Ayun yun. yes. Iba yung sovereign rights sa sovereignty. Iba yung territory sa maritime rights. So dito basically, ang dinidiscuss natin, dagat, tubig. Yung mga lupa na nasangkot dyan sa mga tubig na yan, walang paghatol na ginawa ang arbitral tribunal dahil wala sa kanyang kapangyarihan na gawin yun. Para tukuyin kung sino yung mga nagmamay-ari ng mga pictures. Unang-una, sana kung talagang gusto lang linawin ng Pilipinas yun, dapat pati yung Calayan Island Group sinangkot niya na para pagpasyahan ng tribunal. Matidismissan ka. Sabi niya, hindi ko kayang gawin yan, wala akong jurisdiction. Ang sinabi lang niya kung anong klaseng mga pictures ito. Hindi, walang Hindi, ano doon. yung low tide elevation. Oo, yung sinabi lang. rocks. Pero yung hindi niya sinabing, pwede ko ba sa pagpasyahan? Wala. Wala. Kung sinong may-ari. Wala po. Ang talagang principal na inano niya, alisin mo, ano ba akanya yung nature ng mga ano na yan? Oo. Yung 9-dash line. Aha. Sabi naman na nga ng tribunal, invalid naman yan, sabi niya, na walang basis sa yung historic claim yan. Yung historic rights, wala yan. Sir, sabi ano niya. ang total, kung pagtitingnan nyo naman, at kung ang mga kababayan natin ay talagang makapilipino, o makapilipinas, hindi naman mo dahil dapat magtalo-talo rito eh. Yun nga eh. Ang usapan kasi doon sa resolution na yun, di ko nga malaman kung bakit hinangad pa ng mga kasama ko na gumawa ng resolution para sa ganun, i-condemn ang mga public statements na ginawa ng Chinese Embassy. Ang itatanong ko nga sana sa kanila, sino ba nag-umpisa niyan? Di ba kayo? Aha. Binigyan ko siya ng listahan eh. January 1, ganito. January 7, hanggang umabot, katapusan ng January, hindi sila tumigil. Ang China naman, kung ano yung sinasabi mo, sinasagot nila. Ayan nga. Kaya tinatanong ko sa kanila, ito ba kako ay may ikabubuti nating pare-pareho? Ito ba ang paraan kako para ang dalawang bansa ay maging maayos ang kanilang relasyon? Ito ba yung ating foreign policy? Di ba? Yun lang naman ang mga punto sana. Kaya lang, dun sa bahagi ng kanyang resolution, isinangkot niya yung 500,000 square kilometers na ating exclusive economic zone. Bakit bigla ka ako lumaki yung sa mukha ako kinuha ito? Doon sa libro daw nung isang justice. Kung binasa niya yun, isinama niya yung Benham Rice. Hindi exclusive economic zone yun. Kaya dito po, magpakaingat kayo mga kababayan. Ang dami pong nagpapanggap po na ako po kahit kailan ay hindi nagpanggap na napakarami po nalalaman ko. Hindi po. Kaya lang ang kaibahan ko sa kanila, ako po yung nag-aaral talaga. Ako yung nag-aaral. Hindi ko po sinasabing marami po akong alam. Ngunit pagdating po sa mga basic na mga kaalaman, para po matuntun natin ang katotohanan, ay kargado po ako doon. Alam ko po 'yon. At wag po silang magtatangka na baguhin 'yon. Ipipilit nila exclusive economic zone kapareho ng West Philippine Sea. Maglalaban po tayo kahit saan tayo makarating. Hindi po tama ang ginagawa ninyo. Meron ding nabanggit si Senador Pangpilo Lacson dun sa hearing din ng Commission on Appointments. Siguro pagkatapos ninyo magsalita, na itong Calayan Island Group ay talagang in legal principle ng discovery at effective occupation, talagang sa ating naman. Una, wala naman tayong pagtatalo doon. Talaga namang hindi naman natin sinasabing hindi yun sa atin, Sen. Pero bakit ba niya nabanggit na itong isla, itong teritoryong ito ay ang unang naka-discover dito ay ang Filipino adventurer na si Thomas Cloma. Noong 1947, inokupahan niya at noong 1956, pinangalanan niya na Pre-Territory of Freedom Land. At pagkatapos noon ay
ibinigay niya sa Pilipinas, sa Philippine government, sa symbolic fee na 1 peso. Ano bang ka-importante nun? Hindi ko alam kung bakit pa niya isinangkot yun. Gayong alam naman niya na occupied na natin yung 4 na teritoryo. Ngunit kung ang gusto niyang ipaalam na malawak ang kanyang kaalaman tungkol dito, baka niya sinabi yun. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong balikan yun kasi nagmamadali ako. Meron kaming caucus ng mga kasama ko. Pero kung ang sinasabi niya ay si Thomas Cloma, Opo. hindi po adventurer yun, seafarer yun eh. Siya po ay may-ari ng isang maritime institute nung matagal ng panahon sa ating bansa at nag-issue nga siya ng Freedom Land Proclamation in 1956. Ano? At nag-draw siya ng boundaries. Hindi naman yung buong Spratlys, kung hindi sa mga mangilan-ngilang parte ng Spratlys Island. Ano? Nung ginawa niya yon, alam mo ba kung sino-sinong bansa ang nag-object? Sino po? Ang Amerika, Pati Amerika. ang United Kingdom, Pati UK. ang Vietnam, France, Australia, Ang dami. at China. Pero Pero magtataka ka, hindi niya alam. Ang Pilipinas nag-object. kung sa bagay, baka kine-claim niya as private owned. Hindi. Alam mo kung sino ang nag-object sa Sino? pangalan ng Pilipinas? Sino po? Yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na noon ay Secretary ng Department of Foreign Affairs. O sino? Romulo. Hindi naman. Hindi na, pag naging presidente pa ng Pilipinas si Ramon Romulo. Magsaysay. Naging presidente ng Pilipinas na noong siya'y nag-object sa ngalan ng Pilipinas, siya yung Secretary of Foreign Affairs. 1956. Carlos Garcia. Okay. Yan. Carlos Garcia. Alam mo kung bakit? Bakit siya nag-object? Alam mo kung bakit siya nag-object? Kasi, yung Spratlys Islands, hindi siya considered na terra nullius. Terra nullius. Ano ibig sabihin ng terra nullius? Ano ibig sabihin nun? Terra nullius, isang teritoryo na hindi pa nadidiscover at hindi pa na-occupy. Dalawa Okay. Hindi na-discover at hindi na-occupy. Kasi baka hindi alam ni Mang Tomas. Hindi ko alam kung kaano-ano niya yung Tomas Yung Lechon. gumawa ng sauce. Hindi mo malayo po. Noong 1897, nag-issue na at nag-publish ng Notification of Claims ang Great Britain. 1897. Doon sa... 1956 lumabas si Mang Tomas eh. Late na. Hindi na siya terra nullius. Ibig sabihin, meron na naka-discover. Pagkatapos ng Britanya, pati ang France, nag-publish din ng Notification of Claim. In 1933, maski ang bansang Japan, nag-issue ng Notification of Claim. Ay, dami nag-aagawan. Kaya, ang Japan, ninotify pa, kinapiparnis ang Amerika. In 1933, tayo, colony ng Amerika. Kaya nga, pati tayo, alam natin yan. Okay. Hindi na dapat binanggit ito. Wala namang kinalaman pa ito. Wala nang bearing. Wala nang bearing. Pero gusto niya siguro sabihin na, medyo malawak ang aking kala. Nasa sa iyo yun. Pero kailangan natin pinapaliwanag. Dahil yun ang buong... Iyon ang buong katotohanan na hindi niya ni-discover at hindi tinanggap maraming nag-object. Hindi totoo na kinontribute niya sa ating bansa. At kaya Hindi naging yun sa ang atin. pinagmulan. Ayun. Talagang inoccupy natin. Dahil siguro, gusto ni President Marcos Sr. noon. Isip-isipin mo, 1978 pa lang, naisip niya na yun. Binaks niya kagad. Yun ang dahilan doon. Hindi yung dahil sa discovery. Ibig sabihin nito, Sen, noong... Yun ang sinasabi ko sa'yo. Nag-a-apply. Meron tayong bagay, yung kasabihan na yun, English eh. Anong... A little learning, dangerous. a little knowledge. Is a dangerous thing. Oo nga. Ibig sabihin nito, Sen, kung noong panahon na... Tingnan nyo, ang dami nag-aagawan dyan sa isla na yan. Ang dami talaga. Pero dumating ang panahon, hinayaan na lang nila yung Pilipinas. Hindi malayo na magkasundo-sundo rin pala tayo dito sa... Sana nga ganun eh. Kung ba, sabi pa nila. Kanya, probinsya, munisipyo. At saka barangay. Alam mo, Nelson, kahit ano pang gawin mong political characterization sa isang feature ng isang kalupaan,
hindi magbabago yung nature ng kanyang geography. Ganun pa rin. Ganun pa rin siya. Halimbawa, kaya pinipilit natin sa China. Kung ako makikipag-usap uli sa China, kung kinakailangan tayong, dapat naman tayong makipag-usap. Sila din, mukhang gusto rin nila. Ipaghalimbawa na lang natin yung dalawa. Yung Ayungin at saka yung Mischief. Oo. Low tide elevation talaga ito eh. Walang pagtatalo ito eh. Na-occupied nila. Na-occupied nila. Nasa ating ECC. Kung ako, sasabihin ko lang, Mr. Ambassador, alang-alang lang sa goodwill ng pagkakaibigan natin, utang na loob. Aha. Utang na loob. Iwanan mo na. Low tide elevation ito eh. Kahit ano pang gawin mo, sinasabi ko nga, kahit i-reconstruct mo pa, yung Great Wall of China, Doon. ganun pa rin eh. Yun pa rin Anim pa rin yun kasi nga, tubig talaga yan eh. Nagkataon lang na may umusli siguro yan. Hindi ko maalam kung paano tumubo yan. Pero hindi magbabago ang characterization yan. Parte ng aming exclusive economic zone. Ganun dapat makipag-ano eh. Ngayon, patutsadahan. Kaya nagalit siguro yung isa sa amin. Sabi niya, binasa ko yung mga ano eh. Pagkatapos sabi pa nung aming Senate President, paano niya na, bakit? Magagaling yung mga tauhan na. Sabi ko, tingnan kasi ang pinagtatalunan yung patutsadahan ng dalawang bansa. Pwede ba ako likumin natin lahat? Sino ang unang nagsalita? Anong sinagot? Pangalawa, anong sinagot? Para makita yung... Makita ko yung series, yung linya, yung konteksto. At tayo talagang nauna eh. Pagkatapos nagsalita, alam mo naman yung Commodore Tariela kung ano-ano pinagsasabi. So tinanong ko nga doon sa mga 35 members ng armed forces, meron ba tayong national policy, sabi ko, na ang isang uniform serviceman pa naman, ay pinapayagan tayo ako na hiyain ang isang head of state? Wala po, sabi ng kapitan. Wala naman talaga. Yung bang ginawa ni Tariela kako, hindi panghihiya sa presidente ng China. Panghihiya po. Ngayon, kung wala tayong national policy, Sinagutos. hindi ba ako personal na gawa niya lang yun? Opo, sabi niya gano'n. Tama ba yun? Hindi po. Pagkatapos, sasabihin natin, i-condemn natin ang ginagawa ng China ng pagsasalita laban sa atin. Sino ba nauna? Sumagot lang sila eh. Ikaw ba may karapatan kang hiyain ang kanilang head of state? Yung kanilang embassy, wala silang karapatang sumagot man lang sa'yo? Sabi ho ng DFA, hindi po pwedeng gawin yun. Sabi ng DFA, ako ang tagapagsalita rito. Actually, ang DFA, nung makita niya, nagsuggest siya kagad ng de-escalation. Sa ating body of laws ngayon, administrative code, maski yung ating mga saligang batas, sinasabi, ang talagang tagapagsalita, kung ang pag-uusapan ay international relations, Department of Foreign Affairs. Merong tagapagsalita ang maraming unit ng ating bansa. Ngunit kapag ang pinag-uusapan ay international relations, Ay, isa lang yata. at medyo tatamaan ang Sensitive. pagkakaunawaan o kaya yung unawaan at kooperasyon ng dalawang bansa, Department of Foreign Affairs. Hindi nakikipag-konsulta yung isa eh. Pagkatapos, pagbobotohin namin, ipapanalo nila yon. Ibig sabihin, ini-encourage nila sa Tariela na gumawa ng maraming ganun. Paulit-ulitin. Uulit-ulitin yon. Nakakabuti ba ako yon? Tinanong ko. Na nasusunog na gusali. Anong ipampapatay mo sa apoy na kumakain doon sa gusali? So sabuhin mong gasolina? Hindi naman. Lalong O lalagyan tubig? ka. Tubig. Sabi nung army, tubig po. So sa pagpapaliwanag kong ito, Kapitan, do you think I am pro-China? No, sir. Thank you, Kapitan, sabi ko. Actually, Ang paghahanap natin, pagkaunawa eh. Kung ano man ang karapatan, paigtingin natin. Ngayon, sila nagbibida-bidaan sa West Philippine Sea. Gusto ko rin sana eh. Bakit hindi? Ang kaso hindi nila mai-produce eh. Kasi hindi nila mai-produce ang coordinates dahil meron nga ruling ang Arbitrary. Kasi sinasabi nila, nag-rule in our favor. Oo. In behalf of your exclusive economic zone, but not the entirety of what you claim as West Philippine Sea.
Mahirap pagintindihin yun. At ang remedyo dito, Sen, ay... Ano kayang gusto ko, ano kayang gagamitin kong salita Aha. para itong mga taong ito na nagpipilit, kung sa bagay, alam mo, itong mga taong ito, kahit ano sabihin ko eh. Ayun nga yung sinasabi Imamali namin lang ni nila eh. Jen nung isang araw, may personality bias. Pero in fairness yan, nung nagkaroon ng pagbabago sa chairmanship ng Foreign Relations Committee, ngayon ang may hawak na po ay si Senador Erwin Tulfo eh. Si Senador Erwin Tulfo, ang unang nagsabi na magsilayas na lang kayo rito kung ganyan na rin lang kayo. Oh, pagkatapos, siyang magsasabi uli ng ano, Tumaama naman tayo, kalmado naman tayo. ha? Mukhang ngayon nagbago na ho siya. Hindi, sila nga yung nauna eh. Ayun nga, oo. Magsilayas kayo rito. Oo. Anong sagot ng China? O sige, mag-declare kayo kanyang Persona non grata. persona non grata. Lahat na kami. Lahat kami, alis kami rito. O ba't kayo tumahimik? Alam niyo kung anong mawawala sa atin pag ginawa nila yon? Alam nila siguro. Huwag na natin i-discuss. Napakaraming mawawala sa atin. Walang mawawala sa kanila. Tayo ang mawawalan. Ibig bang sabihin nito, Sen, yung resolution na pinirmahan ng 15 ay hindi na ito itutuloy? Tinutuloy pa nga eh. Pagbubutuhan pa nga pa yan rin? eh. Kahit na Ngayon, sinabi ni Erwin Tulfo na... Sinabi ni Senator Erwin, Oo. the Senate is open to engage in a dialogue, blah, blah, blah. Oo, yun nga. Bago mo dapat sinabi yun, pinatigil mo na yun. Ayun. Paano maniniwala yung kabilang side na open kayo, samantalang pinagtatalunan pa at pagbubutuhan yung resolution na yun, condemning their public statements? Baka naman pagdating ng sesyon, yun ang Hindi, sabihin. magpakita ka ng goodwill. Bago mo sabihin yun, ikaw nga pinagsimulan ng lumanyas kayo. Ayun nga pala, no? Dapat inuna muna. Merong sinagot yung isa doon sa isang senador eh. Doon sa comment ng senador, kasi ang sumagot sa kanya, deputy spokesperson. Nagalit yung senador. Bakit kanya hindi yung talagang spokesperson ninyong sumagot? Bakit yung deputy? Bakit yung deputy? Di sinagot. Siya nakikita po namin kakulangan ng inyong kaalaman, tama na po more than sufficient na po yung aming ano. Silang their basic lack of knowledge of international law. Sa kanila galing yun. Ito ngayon ang pinako-condemn nila. Sino ba nagsimula? At saka wala namang magandang idudulot. Walang magandang idudulot. Sen, magbe-break lang tayo. Pagbabalik natin ay meron pang isang issue yung kudeta daw nung nakaraan. At pangalan nyo pa rin ang lumulutang Ano kung napakinggang interview kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, kung hindi ako nagkakamali kanina or kahapon, na ang sabi niya, siguro panahon na para amyendahan itong Foreign Agents Act of 1979. Ito po yung batas kung saan ay merong mandatory registration, ililista, itatala ang mga agents o yung mga tao na ginagamit ng mga dayuhang bansa para mag-lobby, magpahayag ng mga interes ng dayuhang bansa. Bakit? Ano bang context ito? Parang ang pinaparinggan niya rito ay gumagamit di umano ang China ng ng mga trolls at ng iba pa para yung kanilang narratives ay ipakalat sa ating bansa. Siguro nga, ganun ang kanyang layunin, Nelson, pero mukhang meron siyang nakalimutan bago niya naipas siya na imungkahi ito. Kasi sinasabi nga na kailangan ma-revise yung ating Foreign Agent Registration Act. Oo, 1970 rin pa pala ito. Para matrack natin ang mga Pilipinos na binabayaran ng China. No? Sabi pa niya, because if you're a foreign agent, you're working for China. Okay. The whole country will know that you're speaking for China, that you are being paid. Ayan. Kaya nakalimutan niya, o baka alam naman niya, o nakalimutan niya sandali, na yung anak niya ay nagtuturo sa University of International Business and Economics doon sa Beijing University. Anong nagtuturo lang naman Ha? Anong Hindi, ibig ko sabihin, binabayaran ka ng China, di ba? Hindi ka kaya nakapagsasalita din. Oo nga. Binabayaran ka
Oh. Talaga nandun ng anak niya sa Beijing? Oo. At pagkatapos, di ba, ang dito sa sigalutan sa South China Sea, claimant din ng Vietnam eh. Oo, tama. Dapat sana magpaka-neutral na lang siya eh. Oo. Kasi ang asawa ni Justice Carpio, Vietnamese. So claimant. Tapos, ganun ba? Ibig ko sabihin, kung pinag-uusapan lang, akala mo naman kung talagang napaka-neutral niya na kung ano-ano na. Kasi nga, ewan ko kung ano bang, ano ba talagang layunin niya? Bigla na lang siyang papasok sa isang pag-uusap na kamukha nito. Ako naman, naghahanap lang naman ako ng katotohanan. Dinidiscuss lang naman natin kung anong dapat natin gawin. Para sa ganoon, lalo nating palakasin ang pundasyon ng claim natin, kung nakahanda na tayong makipag-usap talaga, yung mga hindi natin nakikita, pakitingnan nating mabuti, ano man ang masama doon at bakit babansagan mo isang taong naghahanap lang ng clarity halimbawa? Ng solusyon sa pwedeng sabihin ng kakausapin nating mga tao para nakahanda tayong lahat. Ba't mo sasabihin pro-China naman? At saka bayaran. Sasabihin mo nga maaaring binabayaran yan. Ito pa namang napakaliit na usapin na ito, kinakailangan bayaran ka pa, makukuha mo na kung talagang mag-aaral ka. Ang problema, silang nagumpisa kasi nito eh. Nagkamali sila mula sa kanilang pananaw na yung exclusive economic zone ay parte ng ating teritoryo. Dito siya unang nagkamali. Ngayon pinipilit niyang ayusin. Ewan ko, paano mo pa may tutuwid dito, nasabi mo na noon pa. At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit din naman ng ilang senador na kasamahan ninyo, na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila at pro-China ka, may tuturing daw nito na treason eh. Treason? Ano ba ang... Natawa na rin yung iba eh. Nakakaalam ng batas eh. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi, yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Akala mo kasi, kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Eh, ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Ay, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Abuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo ako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator, sabi niya. Kasi itong mga bagay na ito, sabi kong ganyan, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayong sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. No, kanyo. Kamuntik ng nag-jukler. Naayos din. Sa Japan. Ay, mas matindi. Naayos nyo rin yan. Tayo So, hindi pala imposible dito. Tayo ba naman kako, hindi natin maayos? Yun ang gusto namin gawin eh. At kung ayos Pero tigilin lang sana natin yung patotsadahan. At noon sa dinidiscuss ko pati nga doon sa oil exploration at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa, dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay ang ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala pinag-uusapan national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow, ang dami. Ganun kadami? 35 to 40 oil and gas exploration. Vietnam. Malaysia, 60 to 70. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako. Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40, sa bagay, 60 to 70. Bakit? Patutsada tayong patutsada. Kapag ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayong mag-usap Oil exploration ito
Oh. Ano ang problema natin? Halimbawa, pinag-uusapan natin kanina yung mischief rate. Ano bang problema doon? Ano po? Meron na sana tayong nasimulan na oil exploration tama, doon eh. tama. Ito yung Napagkasunduan na yan eh. ito yung lugar ng service contract number 72. Number 72. Dahil wala na tayong oras, alam mo, i-discuss natin ito kahit isang buong araw. Aha, ang haba. Ha? Akalain mong maayos na sana natin eh. Nagpirmahan na po dyan. Oo. Medyo umangal si Secretary Cusi noon. Kasi pumapil ang private sector. Di ko nang muna babanggitin ng pangalan. Isa sa ating mga industrialist. Okay? Yung Porma Industry at saka yung Sinok. Silang dalawa private. Sabi ni Secretary Cusi, huwag kayong, hindi kanya ang DFA yung magdidictate ng agreement ninyo. Ito pa rin ay kasi gas. Ano ito? DOE ito, hindi kayo. Okay. Sino ang advisor nito? Nung DOE? Ng Philippine counterpart ng Sinok? Sino? Justice Carpio. Kaya naman pala. Imbes na natuloy. Nawalang... Maraming komplikasyon. Pero ibig ko sabihin, kung pinagsimulan sana natin sa mabuting pag-uusap, maging magkaibigan tayo, may mangyayari at mangyayari eh. Alang-alang sa interes ng ating bansa, hindi ito eh. Alam mo ito, payabangan ng payabangan. Gumagawa ng narrative ang mga kasama natin. 2028 na yung pinag-uusapan. Akala nila sila ang bida ng mga Pilipino. Silang tagapagtanggol ng mangingisda. Sabi ko nga sa'yo, sa haba ng patot sa dahan na to, ano ang ating napala? Ano na-achieve? Anong resulta? Nakahuli ba tayo ng kahit 1 kilong galunggong lang? Nakapagdagdag. Ha? Tumaas ba ka ako yung... Wala eh. Kasi nga, ang inisip nila, 2028. Ayun. Akala nila sila ang bida. Si Senator Marcoleta, kontrabida. At yan nung huli ko itatanong sa inyo, mukhang kayo din ng kontrabida. Kaya hindi natuloy ang pag-upo ni Loren Legarda bilang Senate President. Ngayon po ay viral sa social media. Ewan ko kung totoo, na kaya daw hindi natuloy ay dahil nabalitaan ng mga senador na kayo ang babalik sa Senate Blue Ribbon. So nung naraman nila, wag na. Balik na lang natin kay Tito Soto ang presidency. Ano ba talagang totoong pangyayari? Masasabi ko namang hindi totoo yun. Walang ganon. Oo. Kung halimbawa lang na nakuha nila yung majority. Halimbawa, halimbawa lang naman. Napalitan halimbawa si Tito Sen, halimbawa. At nilagay naman nila ako na matatanggap naman nila yun kasi ang majority talaga ang nagdidikta ng posisyon. So magiging consequential lang yun. Pero hindi dahil yun ang naging dahilan. Okay? Kapag nakuha halimbawa ng majority, halimbawa iba na yung Senate President, siya naman ang maglalagay talaga kung sino yung gusto niya. Hindi dahil sa ako yung magiging dahilan. So hindi kayo kinausap na kayong gagawing Blue Ribbon uli? Walang ganon? Wala namang ganon. At wala ding... Pero naisip lang nila siguro na gumawa ng istorya. Parang ngayon, alam mo nga, sabi ko nga, pagka ako, pipilitin nilang magdrama. Gagawa, maghahabi ng kahit anong klaseng drama. Para lang kumita sila sa kanilang mga vlogs. Nagpa-viral eh. Pagka Marcoleta, nandun lagi. Oo nga, siguro. Congratulations at nakakatulong ako sa inyo. Hindi ba? Congratulations, Notre-Ban. Ayun. At inuulit ko, ikaw si PMQ. PMQ ng GCash. Ikaw ay naglingkod sa GCash. Yan sinasabi ko na sa'yo. Nakita mo, 3 minuto ang sinayang ko sa aking trabaho para lang makilala kita. At ikinagagalak kitang makilala. PMQ. Ayun.